Magandang hapon mga master. Today is the day na gagawa tayo ng wine. Ito yung ilang kagamitan at ilang gagamitin natin. Yan. Wine. Sa kabukiran, ang sarap ditong mamuhay. Sariwang hangin, magandang mga halaman. Derding paligid, gulay na sariwa. Manok at baboy na naglalaro sa lansangan. Si Mang Humberto, hanang nasa likod ng kalabaw. Ang sarap talagang ditong mabuhay. Dito ka makikita ang bayanihan. Taas nito. 10.5% volume of alcohol. Ito yung ito yung isa. Ngayon, may plastic kasi ito. Ito yung free doon sa binili natin. Kaso meron niya ako. Dati may laboratory ako ng similya. Bagong linis to. Pero i-disinfect natin to. Yung mga gamit, i-disinfect natin ng alcohol. Pero yung naiinom na alcohol, yung wine din. Yung liquor. Gin, gano'n. Okay. This one, importante to. Para malaman natin yung sugar volume ng isang prutas. Siyempre, pangunahing sangkap natin, prutas. Apple. Meron akong mahigit 1 kilong apple. Galing sa freezer. Yan. Diyan, mas clear kasi kapag glass. Makikita natin yung volume ng sugar content ng isang prutas. Mahalaga yung mga ganitong gamit para makabuo ng wine. Then, ito muna. Para tuloy-tuloy tayo. Ipod muna natin to. Yan. Isa-isa lang. Ipod natin to. Siyempre ito, chopping board, tsaka knife. Para magayat natin to, pinalamig natin na prutas. Sa ibang bansa, ang pangkaraniwang wine na nasa market, binebenta, is grapes. Ito kasi yung pangkaraniwan na produkto ng mga bansa na manufactured ng wine. Industriya yung meron sila doon. At ito yung pangunahin na produkto nila. Magtanim ng ubas. Dito sa Pilipinas, as a tropical country, marami tayong prutas. At dahil sa marami tayong prutas, marami tayong pwedeng gawing wine. Dahil marami tayong pwedeng gawing wine, marami siyempre tayong naiisip na subukan.
Sabi ko nga kanina, kung meron tayong pangtingin ng sugar, siyempre dapat kumpleto. Merong mas mamahalin at isang device lang ang kapit mo, matetest mo na lahat. Kahit yung mga alcohol content, yung acid content. Ito naman, meron din tayo nitong mga ganito. Isang set. Yan. Siyempre, yung temperatura, anong gagawin natin? Test natin yan. Mahalaga yan kasi kung hindi pantay ang temperatura o medyo malayo ang temperature ng bawat isa na pagsasamahin natin, pwedeng mamatay yung pag-ferment natin, lalo na ang yeast. Yeast to mga kaibigan. Wine yeast. Ito yung isa sa pangunahing sangkap paano makabuo ng wine. Meron tayong mga pang-test. Alcohol, sugar, temperature, acid. Yan, kompleto tayo sa kagamitan dahil yan ang pangunahing pangangailangan kapag bubuo tayo ng wine. Siyempre, hindi mawawala ang air lock. Air lock, siyang magiging stopper natin para makapasok yung mga molecules na pwedeng makasira sa ginagawa nating wine. This is a lock. Nilalagyan natin ng alcohol ito o kaya yung iba, water, pero mas maganda para sa akin ang alcohol. Pasok natin, lagyan alcohol, ilak natin. Tapos, dun sa paglalagyan natin para mag-ferment, halimbawa ito jar, pasok natin. Yan. Okay. Ito yung mga gagamitin natin para sa paggawa ng wine. Kaya, siguro, sa maikling orientation na pinakita ko sa inyo, nakita nyo na kung papaano. Una, ang pagkain ng mga organism na magbibigay ng alcohol para matransfer ng alcohol ang mga prutas, sugar. Hindi natin yan malilimutan. Tara, samahan nyo akong mag-process ng paggawa ng wine.